everyone! Welcome po sa ating Kasi Sunday Service! Kamusta ka, Casey? Ayos lang naman po, Ate Jobel. Ang ganda ng glitter sa mukha. Okay. Good morning po sa lahat. Binabati po natin ang ating mga kapatid sa online. At syempre po, hello po sa ating mga kapatid dito sa on-site. Hello. Good morning po. Good morning po. Ay, wala. Wala. Good morning po. Inaantok pa po ba kayo? Hindi. Praise God. At syempre po, yung ating mga online worshipers, sige. Ano po, ina-encourage po namin kayo na umattend na po ng on-site. Dito po, masayang-masaya po na tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Di ba, Ate Amen. Case? Di Yes ba? po. Ang sarap magpuri sa Panginoon dito sa on-site. Kaya wag na po kayong mag-atubili na umattend po ng church po. Nandito pa po tayo, Hindi pa po tayo maalis dito. Hanggang November 5 pa po tayo dito. Kita-kita po tayo dito. Punta na po kayo dito para alam niyo po kung saan po tayo lilipat. Praise God! Palakpakan natin si Lord! Yes! Hallelujah! Okay po. At dahil international po tayo, binabati po natin ang ating mga kapatid saan po tayo babate? Sa international po muna o sa local? Local muna. Okay po. Saan po yan, Ate Case? Isang pinagpalang umaga po sa mga kapatid natin dyan sa Marilao, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Pasig at Camanava. Hello po dyan sa Coron, Palawan, Pastor Albert at Kasi, Palawan. Hello din po dyan sa may Batangas, Limay, Bataan, Antipolo at Infanta, Quezon. Diyan din po sa Mindanao at Mindoro. Hello po sa mga kapatiran po natin at sa mga viewers po natin na nanonood. Hallelujah, abroad. Diyan po sa may UAE, India, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Diyan din po sa Norway, USA at Canada. Hello din po dyan sa may Malaysia, South Korea, Hong Kong, Japan, at Vietnam. Meron pa ba? Wala na. Okay po, so maging pagpapala po tayo sa umagang ito. No po? Amen. Pwede po ba natin kunin ang ating mga cellphones? At sama-sama po nating i-share ang ating live. Paano po ba yon, Ate Casey? May makikita po tayong share button dyan. May options po dyan. Pwede nyo siyang i-share sa inyong GC, timeline, at sa inyong group page. Pwede nyo din po i-mention ng mga kapatid nyo na gusto nyong pagpalain ni Lord sa araw na to. Amen. So sa umaga pong ito, nakapag-share na po ba? Para naman po yung mga ating lahat ng mga ka-K ay makapakinig at makapakinig ng salita ng Panginoon at maging pagpapala po tayo sa ating mga kakilala at mga kaibigan. Praise God! Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Praise God! Okay po. Alam po ba natin na ang worship po is an expression po yan? Yan. Praise the Lord. Kung tayo po ay nagagalak sa Panginoon, express po natin. Kung tayo po ay nagpapasalamat sa Lord, express po natin through worship. Are you ready? Amen! Amen? Parang amen. Amen. Are you ready? Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Tinatawagan po natin ang ating worship leader sa umagang ito. Amen! Amen. Hello. Amen. Narinig niyo po ako? Narinig niyo po? Hello. Narinig niyo po ako? Amen. Hindi, meron siya. So, hallelujah, praise the Lord. Kamusta mga kapatid? Kamusta naman kayo? Pakitignan nga yung itsura ng katabi mo. Tanong mo, ba't ganyan? Dapat excited tayo today, amen? Kaya naman, come on, palakpakan natin ang Panginoon! Come on, may mas lalakas pa dyan, kapatid! Bisa pa natin bigyan ng papuri ang Panginoon sa umagang ito, hallelujah! Lahat na nananabig sa Panginoon ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord God, for this morning, Father God! Purihin ang dakila mong pangalan. Good morning, Father God! Good morning, Jesus! Good morning, Holy Spirit! Welcome to this place! Hallelujah! Hallelujah! Maraming
salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong umaga na binagkaloob nyo sa bawat isang naririto ngayon, Panginoon. Thank you, Lord God, for another day of life, Lord God. And syempre, Panginoon, we are all excited to meet you, to feel your presence today, and also, Lord God, to worship you, Father God. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, may gagawin ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. And ngayon pa lang, Lord God, we claim all the victory about victory in the mighty name of Jesus. And Lord God, and all the distractions ay ngayon pa lang kinakasot namin sa pangalan ni Jesus. Walang anumang distraction ang magtatagumpay sa lugarang ito, Panginoon. Hallelujah. Lord God, hallelujah. We ask for your mercy, Father God. We ask forgiveness, Lord God. Hallelujah. Continue to cleanse us, Lord God, and continue to guide us, Panginoon. And let your will be done in our lives, Father God. And hallelujah, Panginoon. May mga pinagdaraanan kaming mabigat, Panginoon. Pero alam namin di ala tayo, Lord God, dahil mas excited pa kami magpuri sa'yo at mag-focus sa gagawin mo sa buhay namin sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tingin mo ang aming mga awitin, ang aming panalangin at aming mga pasasalamat sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, lahat ng papuri, lahat ng pinakamataas na pagsamba ay sa iyo namin binabalik. Sa matamis, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Gising na po ba lahat? Gising na po ba? Gusto ko lang po i-remind, dahil bare months na ngayon, lagi nating sineselebrate yung birthday ni Lord, diba? Amen? Pero gusto ko kayong i-remind sa isang verse. Gusto ko sabay-sabay nating banggitin yon. Lahat naman tayo nakakalam ng John 3:16. Amen? Pwede po ba sama-sama nating sabihin? In 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. So, lahat po ba tayo nakatanggap na sa Panginoong Jesus? Amen. At isang magandang regalo yan sa atin. Amen po ba? At dahil tinanggap na natin yan, dapat meron tayong sineselebrate sa umagang ito. Amen? Alam ko pa marami kayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung nakasimangot yan. Sa tingin mo ba may pinagdadaanan yan? Meron yan, pero di lang halata. Grabe. Kaya naman, pwede ba umikot ka? Sabihin mo sa mga kapatid natin dito, nandyan ka sa sitwasyon mo kasi nandyan yung breakthrough mo. Come on, ikot tayo mga kapatid. Amen. Naniniwala ako sa lugaring ito, nandito yung breakthrough natin. Amen. Hallelujah. And sa umagang ito, let's all celebrate the goodness of the Lord. Come on. Sing, oh, 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 oh. Turn it all around.
celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise. Let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are Let's all declare. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You, Lord. Praise You with this morning. Let's all declare. For You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing. Now I'm singing. Come on, let's all declare. You turn my sadness into joy, Lord. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. Come on, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness. For You are good, Lord. For You are good. For You are good. For You are good, Lord. For You are good. Hallelujah. Hallelujah. Thank You, Lord. Thank You for Your goodness, Father God. Come on, minsan pa nating awitin ng Panginoon. Lie down at Your feet, 'cause You're the only one I need. I turn to You and You are always there. In troubled times, it's You I see. I put You first, that's all I need. A humble Lord I am, all to You. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. You are always there, Lord.
one way. Jesus, you're the only one that I could think for. One way. Jesus, you're the only one that I could think for. One way. Jesus, you're the only one that I could think for. One way. Jesus, you're the only one that I could think for. One way. Jesus, you're the only one that I could think for. One way. Jesus, you're the only one that I could think for. One way. Jesus, you're the only one that I could think for. Hallelujah! You're the only one that I could live for, Lord. Hallelujah! We praise your name, Jesus. Hallelujah! Oh, we worship your name, Father God. We bless your name, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God, for the joy, for the happiness, Lord God, for being the reason para i-celebrate namin yung araw-araw na buhay namin, Lord God. Thank you, Lord God, for your goodness. Hallelujah. Oh, we worship your name, Father God. Tunay na dakila ka sa aming mga buhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Come on, worshipers of God. This is the best time to worship God. Para lumapit sa Kanya, damin ang Kanyang presensya. Come on, hallelujah. Oh, we worship. Come on, worshipers of the Lord. Lumapit pa tayo minsan pa sa Panginoon. Maglambing tayo sa ating Diyos na Ama. Come on, may sasabihin ka man sa Panginoon. This is the right time. This is the right moment. Nakasama mo siya ngayon. Come on. Hallelujah. We worship your name, Lord. Come on, isa pa tayo magbanggit ng papuri sa Panginoon.
best love offering to the King of Kings and the Lord of Lords, who is worthy to be praised, who is worthy to receive glory, honor, power, praise, thanksgiving. He deserves all the best, all worship, all glory, all power. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah! Let all that has breath praise the Lord. Lahat ng kiyomos ay magdiwang. Purihin ang pangalan ng Diyos. Amen. Mag-high five ka na 5 tao. Pag-connect ka na 5 tao, sabi mo, God is good. Praise the Lord. God is good. Praise the name of the Lord. Thank you, worship team. Thank you, media team. Upo na po tayo. Yung mga bata, papasukin sa loob. Lahat ng bata, papasukin sa loob. Lahat ng bata. Okay po. Para hindi po kayo. Yung mga asal bata, you can stay. Hallelujah. Amen. Hawak po kayo ng maayos. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tayo po ay bumabaybay sa aralin ng maturity. Ano po? Pag-aralan po natin, na ibig sabihin po ng biblical meaning po ng maturity is one whose whole character, disposition, words, and action emulates the character of Christ Jesus. Kung meron mong tayong gagayahin, walang iba ang Panginoong Hesus. Huwag po ang tao. Bawal po i-idolo ang tao. Kasi ibig sabihin ng salitang idol, bawal po yan. Anything na kung saan naghihiwalay sa Panginoon. Ang pinaka-tinitingnan po natin na karakter ay walang ibang ating Panginoong Hesus at yung pong ating pong gagayahin, to be like Christ. Amen? Sabi po ng Bible ay ito, Jesus grew in wisdom. Say the word wisdom. Importante po ang wisdom. Yung mga bagay na kung saan, hallelujah, pinapahayag ng Panginoon na dapat po nating gawin. Ano po? Huwag po tayong aasa sa ating mga kaisipan sapagkat ang isip po natin ay pumapalya lalo kapag nagkakaedad na. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. Marami ka na nakakalimutan sa buhay, hallelujah. Marami ka nang hindi na pa prioridad, nakakalimutan mo. Sabi dyan, in favor with God and all the people. Vertically, saka horizontally. Ang taong nagmamature, maayos ang relationship kay Lord. At maayos ding makitungo sa kanyang kapwa. Sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo, bebe. Hallelujah. The Bible speaks of maturity in Greek. In Greek word often translated perfect, but the meaning is fully formed or brought into completion. And that takes time. Ang maturity takes time. Amen? Parang pasarap na pagkain lang yan, hindi huminamadali. Ano po? Ang masarap na pagkain, na mga tipong lasagna, mga ganyan, huwag nga madaliin. Take your time. Hallelujah. Ako nagpapasalamat nga kay Lord, nagpapasalamat ako sa Diyos talaga, sa totoo. Napakabuti ng Diyos. Amen? Alam ko, marami kayong testimony, mga kapatid, pero unahan ko kayo na hindi ko mapigilan po, mga kapatid. Nung Friday, nandun tayo sa Bulacan, Tama ba? Saan ba tayo nung Friday? Nung patay? Saan ba tayo sa Bulacan? Wednesday yun, magkakasama tayo, kaya hindi ako nakadalo ng clam Punta ako sa amin pong Bulacan dahil po yung amin pong inaanak sa kasal ay namatayan ng nanay niya. Nakakatuwa po. One time, paglipat po natin, mag-a-attend po yun ng church. Galing pa po yun ng Bulacan. A-attend po kami. Sabi niya. And then, pag uwi po namin, mga kapatid, nakita ko, nasusunog yung lagundi. Nilagang lagundi na 5 oras nang kumukulo. Sunog na yung lalagyan.
Huwag nyo nang tanongin kung sino nakaiwan. 3 lang naman niya, mamili na lang kayo. Praise God. Nag-melt na yung lalagyan, yung ano. At hindi mahina, malakas. Could you imagine, 5 oras na ganon. Nung dumating kami ng 2:00 ng madaling araw, hallelujah. Mga kapatid, kung iba-iba yon, wala na po yun. May pinaglalamayan na po sa amin. Opo, 5 pala pinaglalamayan. Una, yung biyenan ko. Hindi makakatakas sarado po yung gate Wala silang lalabasan sa bahay Yung biyenan kong napakabait, sobra. Nagsimula nung, wala na ako nakitang napakabait na biyenan tulad ng aking biyenan. Grabe talaga. Mula nung nagsisimula po kami, mula sa walang-wala ako, hallelujah. Nadamit lang ang meron ako, hallelujah. Pangalawa po yung aking panganay na anak na si Lovely. Pangalawa, yung aking anak na sa media, si Abigail. Sipin mo, mga nalitsyon yun doon sa loob, dapat. Crispy litsyon. And then si Otep, pang-4. And then yung aming bunso, si Ray na yung aso namin. Tostadong yun. Aso yun. 5 oras Could you imagine 5 oras na ganun? Baka 2 oras, 3 oras lang, wala na, nagliyab na yung aming buong bahay. Mga kapatid, tandaan nyo to. Kapag ikaw naglilingkod sa Diyos, ipe-preserve ng Diyos ang buhay mo, buhay ng pamilya mo. Amen. Kaya hindi ako nagsasawang maglingkod sa Diyos. For 33 years, 1 beses lang ako nag-absent. Hindi po ito pinagyayabang ko, kundi nakita kong kahalagahan ng presence ni Lord. Kapag inuna mo at prioridad mo ang Diyos, iingatan ka ng Diyos na ito. Amen. Pero kung di mo siya prioridad, ingatan mo sarili mo. Pagpalain mo sarili mo, dahil lakas mo yan Pero pag prioridad mo ang Diyos, hallelujah, kaya kinukongratulate ko kayo, dahil ang dami po niyong ginagawa sa bahay. Some of you, Monday to Saturday ang pasok, may gagawin kayo sa bahay, may trabaho kayo, may mga prioridad kayo, pero pinrioridad ninyo ang presensya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pagpalain ka ng Diyos. Can you say amen? Pinag-usapan po natin ang pananampalataya. Amen? Hindi pwedeng wala po kayong pananampalataya. Ang mga disipulo, araw-araw nilang kasama ang Panginoong Yesus. And yet, ang sabi dyan, hanggang ngayon, wala ka pa yung pananampalataya, sabi ng Panginoon. And many of us, Sunday na nga lang a-absent pa Uy, tahimik ang kalangitan sa daigdig na to. Huwag mong ipagpapalit ang araw ng linggo sa trabaho. Hanggang kailan kalalago na ang pinaka-importanting araw sa Diyos ay linggo? Kakita nyo, nasa unahan siya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday na naman. Nakita nyo po ba yun? Kapag pinrioridad nyo ang Diyos, pati promotion na kailangan mo, ipoprovide niya. Pati trabaho ang pangangailangan mo, ipoprovide niya. Kailan may pananampalataya Ang currency ng carry and faith, walang mangyayari sa atin na kung saan walang faith. Without faith, it is impossible to please God. At pag natuwa naman ng Diyos sa'yo, hallelujah, ibibigay niya kailangan mo. Hallelujah. Can you say amen? Can you say amen? And na-expect ni Lord, meron kang pananampalataya. By the way, pasensya na po kayo, wala po tayong pulpit ngayon. Ang may dahilan dyan ay kinuha na po ni ni Apostle Emil yung pulpito po natin. Hindi na po tayo nakakapagbayad Hindi. Meron po kasi tayong bagong pulpito. Remember, naiwan po natin sa Tapol, no? Bagong gawa yun di ba? Glass din yung glass. May gulong pa, may glass po yun. May gulong pa po yun. Ganda po. Inabot niyo po ba yung pulpito? Naalala niyo pa? So, naiwan po natin doon. Nung kinukuha ko, wala na raw. May nakakuha. Yung mga bataan ni Pastor Jonathan. Namayapa na si Pastor Jonathan, nawala na po. So, nilocate namin. Sabi nung pastor doon, ako pastor, kinuha po namin. Kasi po baka po mabasag. Sabi ng papasalamat, thank you po. Salamat. Pero may logo yun ng Kingdom Harvest sa unahan. Sabi ko, may logo pa naman yan, hindi niyo sinuli sa amin. Anyway, hallelujah. Hindi na po natin kukunin, dadalhin dito kasi dediretso na po natin sa bago po nating
building. Opo. So, pasensya mo to, Apostle Chris, hanggang first Sunday to. So, didiretso na po namin mamaya, kukunin po namin mamaya para idiretso po doon. Kasi kahapon dapat, kukunin po namin. Sobra po kaming pagod. Si Dan pabalik-balik, kami pabalik-balik. Mula umaga, kahapon ang pinakamatindi. Walang pumunta sa mga tatay. Nasaan kayo kahapon? Paggising ko kinaumagaan, ang sasakit ng mga katawan ko. Imagine, wala pong di-deliver. So, anong gagawin? 15 semento at 50 sako ng buhangin. Pabalik-balik from first ground hanggang third floor. Sobrang pagod. Bili dito ng gamit, bili doon. Maghapon yun. Bili, alis. Pahinga lang, kumain. Magmerienda. Hallelujah. Sobrang pagod ko. Hallelujah. Paghiga ko, hindi pa nagtatagpo yung likod ko tsaka yung kama. Tulog na ako sa ere. Sa ere pa lang, tulog na ako. Sobrang pagod. Pero alam niyo mga kapatid, napakasarap mapagod sa gawain ng Diyos. Napakasarap na kung saan nagbibuild ka ng bahay ng Diyos. Dahil pag nagbibuild tayo ng bahay ng Diyos, bahala ang Diyos sa bahay mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Noon nga, papagod nga tayo sa paggawa ng kasalanan Amen? Ngayon pa kayo, magpagod tayo sa gawain ng Panginoon. Okay lang yan. Praise the Lord. Can you say amen? Can you say amen? Importante po, meron po tayong pananampalataya. At ang pananampalataya na yan, mga kapatid, ay nangyayari lang kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Can you say amen? Importante po pananampalataya. Hallelujah. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, basa. You cannot grow spiritually without reading the Bible regularly. Paggising mo sa umaga, kapatid, anong unang ginagawa mo? You have to read your Bible, pray. Can you say amen? Walang paglago kapag yan ang hindi po natin ito pinaprioridad sa buhay po natin. Ano po? Teaches us what we believe. Kaya tinuturuan po kayo mga kapatid what we believe. Pangalawa po, rebuking. It shows us where we miss the mark. Minsan nagkakagulo buhay natin mga kapatid. Pagdugtungin po natin, bumalik tayo sa kahapon, ano ba yung mga bagay na na-miss mo? Na direction ng Panginoon sa buhay mo. Number 3, correcting. Say the word correcting. It's established us on the right path. Importanteng nasa tamang daan ka. Amen? Pang-apat, training into righteousness. It develop us to live the very best in life. Dahil gusto ng Panginoon maging maligaya ang buhay mo. Pinagpala ka ng Diyos. Kalooban ng Diyos, gumaling ka sa sakit mo. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, kalooban ng Diyos, gumaling ka. Kalooban ng Diyos, mapagpala ka. Hindi kalooban ng Diyos, ikaw lagi nangungutang. Kalooban ni Lord, ikaw naman na magpahiram. Amen. Amen. Kapag hindi mo pa yan, suksok mo sa spirito mo yan, obey the Lord. Dahil gusto ng Panginoon mapagpala ka at maging pagpapala sa iba. Napag-usapan din natin na patungkol sa worship at dito po tayo natigil, mga kapatid. Amen to that. Hallelujah. Tandaan po ninyo to. Sa panahon ngayon, alam mo, magulo na ang daigdig. Tama po? Ayan na po Israel. Kampihan na rito, kampihan na. Silang pamilya nagkakagulo. Actually, magkakapamilya yan Yung Middle East na magkakapamilya yan. Tingnan mo sila, away siya ng away. Tama? Bombahan dito, wasak ng bansa, wasakan ng kapwa bansa. Magkakapamilya yan. Kapag ang pamilya, nagkakainggitan, nagkakagulo, nag-aaway-away, hallelujah, makademonyo yan. Amen? Kapag any principle, any idea na magwawasak ng pamilya mo, ang tawag dyan, kademonyohan, kabaliwan. Kung kinakailangan maging mapayapa ang pamilya, magsakripisyo ka. Amen? Amen? Para sa kapapamayapa ng pamilya. Manahimik ka. Amen? Bawasan ng inggit, tanggalin ng inggit, tanggalin ng selos. Pag pinagpapala ang kapamilya mo, maging masaya ka. I-unite mo pamilya mo. Dahil ang buhay natin, hindi mo alam kung kailan. Ang dami kong kakilala, bata-bata pa. May pastor akong kaibigan, malapit sa puso ko. Kami-meeting ko lang. Malakas. Si Pastor Edwin Enopia. Nag-iingat ako, baka ibabanggit ko
Enopia, malakas po yun. Then suddenly, wala na agad. Sabi mo nga sa katabi mo, sorry. Sabi mo, sorry. Sorry. I love you. Sige, tayo po tayo. Tayo tayo mga kapatid. Sabihin natin sabay-sabay, na-appreciate kita. Sorry. I love you. Wag yung nagsasalita ka, nakatingin ka sa taas. Tingnan mo sa mata. Ginagawa natin to. Alam mo, madalas ko tong marinig. Ako, matanda na po ako Buka lang akong bata-bata ng konti. Bayan yun pampalakas lang ng loob. Ginagawa yan, alam mo kung kailan patay na, pero wala na po. Tama? Kaya ginagawa natin to pag may birthday. Every day, yan. Sabihin mo sa katabi mo, na-appreciate kita. Sorry. I love you. Atas akapin mo ng mahigpit. Di ba? Sarap, di ba? Palakpakan natin si Lord. Kakapo na po tayo. Magulo na po ang daigdig. Mga kapatid, tingnan niyo po. Tingnan po ang panahon. Hindi na po maganda, di ba? Tama po ba? Hindi na po maganda. Worship, mga kapatid. Hallelujah, dadalhin po tayo. Gagawin po natin to dito sa lupa hanggang po sa langit. Napag-usapan po natin yan. Nagugulo. Sa panahon ngayon, magulo na talaga. Hindi ba kayo naguguluhan sa daigdig? Ako naguguluhan po magulo po talaga ngayon sa panahon ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi noon, kapag maganda, liligawan ka agad. Ngayon, kapag maganda, tititigan, baka bakla. Gulo, no? No. Noon, kapag gwapo, babaero. Ngayon, pati mga pangit, babaero na din, ha? Minsan, susi pa, ha? Kakapal na mukha, ha? Gulo. Hallelujah. Noon, hintayin bumilog ang buwan bago magpakasal. Ngayon, hintayin bumilog ang tiyan bago magpakasal. Congratulations sa mga kapatid nating Albert at ano ang pangalan mo? Amel. Kasi may bago silang baby. Palakpakan natin si Lord. Regalo ni Lord yan. Gift ni Lord yan. Hallelujah. Parang di naman namin nararamdaman. Noon, konti lang ang lalaking gwapo. Ngayon, konting gwapo na lang ang tunay na lalaki. Gulo, no? Ako daw, gulong-gulo talaga Dati tingnan mo mag-aalaga ka ng aso para may bantay sa bahay. Ngayon, di ka makaalis. Wala mag-aalaga sa aso. Wala magbabantay ng aso. Ang gulo-gulo ng panahon ngayon. May mga bagay, mga kapatid, sa buhay natin, magulo po tayo. Pero pag pumasok tayo sa presence ni Lord, napapayapa tayo. Amen? Napaka-importante nito dahil gagawin natin to dito hanggang doon sa langit. This is our first and highest calling. Dapat meron po tayong uhaw, gutom sa salita ng Diyos at pagsamba sa Diyos. Amen. Sapagkat sabi ng Bible, 2 or 3 gather in my name, I am them in the midst of them. Nahandun ako sa presence, nandito ang Panginoon. Dami natin, Amen? Nandito ang Panginoon. Hallelujah. Doon sa lilipatan po natin, 3rd floor. Mag-iingat po kayo doon. 3rd floor po doon. Kasi baka minsan makatulog ka, mahulog ka, 3rd floor doon. Pagising mo, langit na. Sa Bible, merong ganyan, di ba? Sa Book of Acts, haba ng preaching ni Paul nasa 3rd floor din yun Nahulog si Eutico. Buti na lang, ang Diyos gumagawa ng himala. Can you say amen? Can you say amen? Dapat lifestyle na po natin ito. Pag sumasamba po tayo, tingnan niyo po, pag hindi ka nakasamba na 1 linggo, parang kulang. Ano? Pag hindi ka nagtatanong, pag Lunes, hindi ka nakasamba Sunday, Lunes, pag kumpleto ang araw mo, may problema ka. Sapagkat ang pinaka-importanting araw ay linggo. Sama-sama tayong sumasamba.
Nakikita mo yung mga kapatid mo nakakalakas ng puso. Amen? Let the Lord be magnified! Oh. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba nakakalakas? Di ba tutuwa ka? Nandyan siya. Oh. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaliwa ka na sabi mo, kaya huwag ka mag-absent. Hallelujah. Kapag sumasamba po tayo, nai-impart sa atin ang kabanalan ng Diyos. Amen? Pag lagi ka nasa presence ni Lord, alam mo, nakatingin si Lord eh. Hindi ka gagawa ng kalokohan, amen? Hindi ka magsasurf sa mga porn site, hindi ka papasok doon. Alam mo, nakatingin si Lord, amen? Huy! Amen? Hindi ka gagawa ng kabalbalan, alam mo, nakatingin si Lord eh. Amen? God is good. Imitate me as I imitate Christ. Be faithful to your wife. Mga lalaki, magsabing amen. Hindi kayo kumikibo eh. Mga lalaki, magsabing amen. Be faithful to your wife. Shh. Uy! Oh, ba't si Apostle Chris lang hindi amen? Mga kababaihan, submit yourself to your husband. Amen. Yun, di mo? Kahit gusto nyo, ayaw ng asawa mo, wala kang magagawa. Amen. Ganun talaga. That's the way it is. Dahil ang head ng family, hindi ikaw. Asawa mo. Amen? Amen. Magtulungan kayo sa lahat ng bagay. Amen? Pag umorder sa Shopee ang babae, lalaki magbayad, magtulungan kayo. Then announce to him, the Lord your God, the God of Hebrews, sent me to tell you, let my people go so that they can worship me in the wilderness. Ganito katindi ang pagsamba. Gustong tanggalin ng Diyos ang bansang Israel sa Egypt para dalhin sa bansang Israel sa promised land. And even in the wilderness, worship the Lord. Tingin mga kapatid, sino po rito nakaranas ng may mga problema kayo? Taas po ang kamay, may mga problema kayo. Yan, pare-pares tayo, di ba? Ang sabi ng Bible, worship the Lord in the wilderness. Masarap magpuri sa Diyos pag maraming pera. Pero dapat kahit walang pera, sumamba. Oh, ganda niyan Kahit walang pera, sumamba. Dahil kapag ikaw ay punong-puno ng kanyang presensya, magmumukha kang mayaman. Amen! Ang taong mayaman, kahit sobrang dami ng pera, hindi marunong sumamba. Lagi silang kulang. Sapagkat wala sa pera at wala sa mundong ito ang katiyakan at kasapatan. Maliban sa presensya ng Diyos. Tingnan pag pumasok ka dito, nanghihina ka. Pag nakaranas ka ng presensya, lumalakas ka. Ang dami mong tanong sa buhay. Pagpasok mo dito, naranasan mo presensya ng Lord, ang sarap. Lumalakas ka. Nasasapat ka. Amen? Tulad ni Moises, nagliliwanag siya 40 days and 40 nights sa Mount Sinai. Hallelujah, ni Moises ang presence nila. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, basa. Sa presence of the Lord, merong provision. Amen. Walang-wala ka, pasok ka sa presence. Wala talagang paglago yung mga taong hindi sumasamba. Wala talaga. Kasi only in the presence of God, may provision. Pagpasok mo, may pangangailangan ka. Imbis na magmurmur ka, sumamba ka. Wala kang pambayad ng kuryente, sumamba ka. Nagwawalwalang asawa mo, sumamba ka. Kaysa mang awayin mo, sumamba ka. Babaguhin ng Diyos yan. Amen. Babaguhin ng Diyos yan. Kaysa awayin mo ng awayin ng asawa mo, wala mangyayari sa'yo. Away lang kayo. Sambahin mo si Lord. Makita mo, magbabago ang lahat sa buhay mo. Kapag pumunta ka sa Diyos vertically, aayusin niya horizontal mo. Yung pangyayari sa buhay mo, magbabago din. The moment na sumamba ka, but it takes effort to do that. Yung mapagtagumpayan mo lang ang init na to, makasamba ka, makarating ka sa presence niya, iba yun. Amen.
Doon sa third floor, sa bagong venue, air cool doon, air cool. Tagusan ng hangin doon. Free. Hallelujah. At meron akong balita sa inyo. Naka-tiles na po. Puno na. Tapos na. Tapos na po yung tiles. Pero hindi ka pa rin nagsisimulang mag-pledge. Kapatid, huwag yung pabayaan. Ilang tao lang. Mabangong samyo yan. Kung kailang walang-wala ka, tsaka ka magbibigay. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, be apart. Huwag mo lang pababayaan, kami lang kumikilos. Ngayon po talaga, sunugin mo ka po sa wala akong pera. Tulungan mo kami. Amen? Wala ka nang pera, hindi pa kami tutulungan. Ano ba? Tulong-tulong po tayo. Bahay ni Lord yun eh. Can you say amen? At ang sabi ng Bible, pagpapalain po tayo. Yan ang God will provide. Extend the Lord ang buhay ng mga taong sumasamba. Tandaan mo yan. Ayan, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. Ang Diyos ang magpapala po sa atin. Sabi ng Numbers 23:19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Etong verse na to is so powerful na kung pangahawakan mo lang, mangyayari sa buhay mo to. Can you say amen? Ano pa? I will take away sickness among you. Kapag in-expose mo ang sarili mo sa presence ni Lord, hallelujah, ang Diyos pagagalingin ka. Amen. Ang Diyos pagagalingin ka sa mga sakit mo. Pangatlo, none will miscarry or bear in your land. Tingnan mga kapatid. Di ba may mga bagay tayong na-abort sa buhay natin? Mga kliyente mo na nawawala pa. Promotion mo na nawawala pa. Pagpapala mo na nawawala pa. Ang tawag po dyan, abortion. Say the word abortion. Ayaw ni Lord nun. Pag sumamba ka, ikaw ay pagpapalain niya. Can you say amen? Ayaw niya yan. Kaya hindi kalooban ng Diyos na hindi ka magkaanak. Sabi mo sa katabi mo, kung may asawa, magkakaanak ka din. Ayos yan. Sa mga dalaga, mag-boyfriend muna kayo, and then mag-asawa kayo, tsaka kayo magkakaanak. Okay po? Uy! Hallelujah. Ang tawag po dyan, kingdom protocol. I will give you a life full span. Ang Diyos, papahabaan niya buhay mo pag sumasamba ka. Ayan, Ayan. Nung Wednesday ng madaling araw, Thursday na madaling araw, kitang-kita ko, evident na evident eh. 5 oras na kumukulo, sunog na yung lalagyan. Kung sa iba-iba yun, wala na po yun. Unbeliever yun, nanay ko yun. Nanay ni Opele yun. Sabi mo nga sa katabi mo, iingatan ka ni Lord. Diyos ko, napakabait ng Panginoon. Bigyan natin ng karapatan, bigyan natin, hallelujah, ng rason ng Diyos para i-preserve niya ang buhay natin. Kung hindi rin lang natin sasambahin ng Diyos at lalayo tayo sa Kanya, mabuti pa bumalik na kay Lord. Amen? Amen? Pagdating ng rapture, maiwan ng rapture, mga hindi mananamba, maiwan ng rapture. Maiwan po yung mga hindi sumasamba. Yun ay katotohanan na hindi pwedeng pasubalian. Kapag hindi ka mananamba, kapag hindi mo prioridad ang presence ni Lord, pagdating ng rapture, may iwanan ka, and then, ang una mong priority, alam mo ano? Church. Sino kaya ang mga naiwan? Magpa-prayer meeting kami araw-araw. Wala na ang church. Wala na ang church. 7 years po yun. Sabi mo nga sa katabi mo, kaliwa kanan, huwag ka magpapaiwan. Mamimiss kita. Meron pong kasalan sa langit. 7 years. Ang tinding kasalan ito. 7 years. At imbitado tayo lahat. And I pray, makasama tayo lahat. Woo! Yung mga makasasama ka dyan, mawalakpak ng malakas.
Sabi mo, sasama ako! May mga protocol tayo sa karian. Ano? Pagsamba natin sa Panginoon. Number 1, be holy. Paglalapit ka sa Panginoon, tiyakin mo, nakahingi ka ng tawad. Kasi hindi mo siya mararanasan. Hindi pwede magsama liwanag at ang dilim, ang kasalanan at kabanalan. You might as well humingi ng tawad kay Lord. Total naman patatawarin ka eh. Tama po? Bakit ka magtatago? Sabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo ay patatawarin. Ano ba sabi? Siyang nagtatago ng kasalanan, hindi giginhawa. Taas mong kanang kamay mo, tapikin mo yung balikat ng katabi mo, sabihin mo, huwag ka magtatago, kapatid. Oh, sabihin mo uli sa kanya, balikan mo, kaliwang kamay, sabihin mo, lalo ka na. Wala makapagtatago sa Diyos. You might as well sabihin mo sa Panginoon, bago ka sumamba Panginoon, search me, O God. Sabi ni David, search me, O God, know my heart today. If there will be any wicked way in me, turn me into the way of everlasting. Ano sabi ng Bible? Who may ascend the hill of the Lord, who may stand in holy place. Sino? Ito, sabi niya, he who has clean hands, say the word clean hands. Pure heart. Alam niyo ibig sabihin ng clean hands? Public life. Pure hearts, private life. Mga kapatid. Laging inuuna ang being, not doing. Maganda may ginagawa ka. Tingin mga kapatid sa akin. Tandaan mo to. Ang value mo wala sa ginagawa mo. Kaya kapag wala kang ministry, huwag kang magbabackslide. Amen. Ang value mo nasa tingin ng Diyos sa'yo. Wala sa tingin ng tao. Ang tingin ng tao sa'yo, madalas, wala kang kwenta, mahirap ka, wala kang silbi. Pero sa harapan ng Diyos ng tatay mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Nothing to prove, nothing to hide. Amen. Minsan maganda nga yan, walang-wala ka. Para ano? Ang kayamanan mo lang, si Lord lang talaga. Yan ang pinakamaganda. Amen. Oh, sa daigdig na to, yung kaibigan namin Chinese. Hallelujah. Mahal na mahal kami ni Mr. Opel nun eh. Chinese na yun eh, kaya nag-alala rin ako nung namatay. Sorry. Napunta ng Chinese General Hospital. Akala ko patay na. Kasi naman yung text sa akin eh, Pastor, si Doc Peter, nasa Chinese. Nako, delikado. Heart attack daw. Nung pinuntahan ko, nabagok pala utak. Kaya dapat makalipat na talaga tayo dito. Oo. Wala silang ginagalang kahit simbahan, no? Alam naman nila may simbahan dito. Kaya lang nasira ang testimony dito kasi ng simbahan, dating simbahan. Kahit na. Anyway, kapatid, tingin po mga kapatid. May mga naka-online tayo, sila Ate Sol, sa Lucena pa. Magandang umaga po, Ate Sol. Asawa ni Pastor Eddie. Lito. Tingnan po natin yung process. Tingin mga kapatid, tingin. Dito. Tutok ulit tayo dito mga kapatid. Tutok po tayo. Gusto niyong bumaba ang process nila. Ito yung process niyan. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. Let them rule. And God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Say the word make. Pangalawa, rule. Pangatlo, maraming tao gustong pagpapala. Nakalimutan niyo yung first stage to make. Ang Diyos may ginagawa sa buhay po natin. Unless ayusin ng Diyos ang buhay natin, hindi tayo makakapag-rule. Ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa puso. Hindi pwedeng pagalingan ng ministry. Amen. Hindi pwedeng puro mahusay magsalita. Parang spiritual ang dating, pero walang katinuan. Huy. Kaya dito tinitrain po tayo. Ang inuuna natin dito, kaya kita may mga training po tayo dito. Ito narinig ko kay Lord to Tingin po kayo sa akin. Kasi nagtataka ako sa bansang Israel, pati babae may baril. Pati babae sundalo. Nakita niyo po yon?
Obligado sila eh. Mauna, maliit lang po silang bansa. No, kulang sila sa tao, kulang sila sa lalaki. No, pati babae inaarmasan nila. No wonder, mga kapatid, nilid din tayo ng Panginoon sa SOD. Ang pangungusap ng Panginoon ganito, wag lang worker ang armasan mo. Armasan mo lahat. Ibig sabihin, yung mga mag-enroll sa SOD, mga kapatid, School of Deliverance, pwedeng hindi po worker. Mag-enroll kayo, walang problema. Kasi may laban tayo. Sabi mo sa katabi, may laban tayo. Wala ka sa picnic ground. Nasa battleground ka. Amen. Pag nagkakagulo yung pamilya mo, ikaw na ang lalaban. Hindi pa ligtas sa mga pamilya mo, merong demonyo na kung saan sa kanila, nag-o-oppress sa kanila. Kaya tuturuan namin kayo na kung saan mag-flow sa deliverance. Amen. Hallelujah. Pakibasa, 1, 2, 3, basa. Ang blessing natin na handun. Kaya the moment na kung saan nag-worship ka kay Lord, humingi ka dun. Pumunta ka. Huwag ka lang kumanta. Sumamba ka. Kakita mo, may mga worship team tayo dito. No? Hallelujah. By the way, worship team, maganda kayo ha. Meron tayong umaapaw. Hallelujah. Maglilid tayo ng worship. Palakpakan nga po natin sila sa buhay nila. Praise God. Umaten kayo mga kapatid ha. Doon yan sa alert. Hindi ko pala alam kung kailan. Well, practice na. Prepare. No? Nandun ang blessing mo. Pero, nahandun din ang laban mo. Kaya kita mo mga kapatid, pag magbabasa ka ng Bible, nakakaantok. Di mo napansin yun? Amen? Kapag nakikinig ka ng Word of God, nakakaantok. Pero pag nanonood ka ng maalala mo kaya, hindi kinaantok. Umiyak ka pa nga eh. Tama? Kung manood ka ng TV ganyan, no? May laban kasi. Sabi mo sa katabi, may laban eh. Ayaw ng demonyo makuha mo. Ayaw ng demonyo makarating ka ron. Ayaw ng demonyo kung sa meron kang maunawaan. May makuha ka sa spirito mo. Sapagkat ang kapahayagan ng Diyos nagpapalaya. Ang kapahayagan ng Diyos nagpapala. Amen. Kaya huwag mo pabayaan na kung saan agawin ng kaaway mo. Ang blessing mo. Tingnan mo kapatid, kung kailan linggo, ang dami nakakainis. Tama? Tama yung mga yan. Diba? May church dito, pero diba? Di ba nakakainis? Marami nakakainis. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Praise be the God of Father of Heaven. Ibig sabihin ng salitang bless? Kapatid, tingnan natin ibig sabihin ng salitang bless. Ito, tatlo ibig sabihin. Number 1, pakibasa, happy. Kapag ikaw pinagpala, masaya ka. Ang totoo nga, marami na inggit sa'yo dahil masaya ka eh. Amen? Maraming tao na kung saan nakakapangutang sa'yo. Dahil akala pinagpala ka. Tinignan na buhay mo, dami mong pera. Kaya blessing din yung may nangungutang sa'yo. Di ba yung, sino rito nangutangan na? Di ba ang tingin sa'yo, ang dami mong pera? Huwag kang magagalit sa kanila. Kasi yung tingin nila sa'yo, marami kang pera. Tingin mo nga katabi mo kung parang maraming pera. Parang yayamanin. Pag sinabi sa'yo, ang dami mong pera huwag yung, hindi naman. Huwag mong itanggi. Sapagkat ang pagpapala mo nahandun sa realm. Puntahan mo doon sa realm. Sumamba ka. Huwag ka mangamba. Kunin mo doon. Nahandun yung realm mo eh. Nahandun lahat ng blessing mo. Ang entrance doon, sumamba. Amen. Kaya huwag kang tatahimik. Sa sabungan nga, ang ingay eh. Sa church pa kaya. Doon nga, paglipat natin, next, sa second week, mamimigay kami ng flyers eh.
Buong kapitbahay. Pamimigay tayo na may simbahan na dito, at ang mga service namin, no? At ang ginagawa po namin, hallelujah. Amen? Sapagkat dapat magiging pagpapala tayo sa community. Dito lang tayo kaproblema. Kaya ayusin natin ang ating mga buhay. Amen? Hindi pa galingan ng ministry, hindi pa galingan. Patinuan. The more matino, susunod na rin ang ability. Amen? Masaya tayo pag nasa presence ni Lord. Pangalawa, mga kapatid, fortunate. Ay, ibig sabihin na salitang fortunate, sa daigdig, swerte. Pero sa totoo, hindi po tayo naniniwala sa malas at swerte. Hindi po tayo naniniwala sa swerte at saka malas. Malas yun. Ay, hindi. Nagbubukas lang ang pintuan ng Diyos. Tama? Oh. Hindi ka nakaalis, yung pala madidisgrasya ka. Oh. Ang tawag doon, fortunate. Marami sanang mapopromote. Hindi sila na-promote. Ikaw ang na-promote. Ano tawag doon? Fortunate. Amen. Para sa iba pagpapala, napunta sa'yo. Ang sabi ng Bible ito, to the one who pleases God, God gives wisdom, knowledge, and happiness. Look at this. But to the sinners, get this, He gave them the task of gathering and storing up wealth. Ano raw? Gathering and storing up wealth. To hand it over to the one who pleases God. Kapag inuna mong pasayahin ng Diyos, pagyayamanin niya ang buhay mo. Narinig ko yan kay Lord. Naglilinis ako ng kotse ng pastor ko. Nissan Sentra. Pinili kong mag full time. Kahit ang anak ko noon si Lovely, si Eman. Pinili kong mag full time. Pwede akong mag-artista, ituloy ang karir ko. Hindi ko pinili. Anong ginawa ko? Naging chimuy ako sa loob ng church. Utusan ako ng pastor ko. Driver ako ng asawa ng pastor ko. Yayo ko ng mga anak ng pastor ko. Tagalinis ako ng CR ng pastor ko. Tagalinis ako ng CR ng buong simbahan. Utusan ako. Tagalinis ako ng kotse ng pastor ko. Tagahatid ako. Driver ako. Dami na. Imagine, hindi ako nagreklamo. Minahal ko si Lord eh. At ang asawa ko, World War III lagi yun. Hindi pa siya born again that time. Naintindihan ko siya. Hallelujah. Pero pinangako na sa akin ng Panginoon, anak, bibigyan kita ng kotse. Pagyayamanin ko buhay mo. Tandaan mo to. Lalo ngayon, eleksyon na. Huwag ka masyado mananangan sa pangako ng tao. Manangan ka sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Tiyak mangyayari lahat ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Let that truth sink into your heart. Kaya ako kahit kailan, hindi ako naghanap ng supporter, kahit kailan. Dahil alam ko, merong Diyos na kung saan magre-raise up ang Diyos ng mga magsusupport sa kanyang mga lingkod. Kakita mo na buhay kami, oh. God is good. Huwag ka nga, pag umasa ka sa tao, lagi ka na lang magbe-beg. Beg. Huwag yung gagawin yun. Kapag walang-wala ka na, pumunta ka sa presence ng Lord. Nandun ang kailangan mo. Amen? Amen? Last Friday night is one of the sweetest day in my life. Kasi humihingi ako kay Lord. Hindi natapos ang hingi ko kay Lord, dumating siya. Naranasan ko yung presence ng Panginoon. Saturday night, 12:00 ng gabi, ginising niya ako. Sabi ko, mangungusap ka ba? Anong gusto mong sabihin sa akin? Wala lang. Basta inakap niya lang ako. Lapit kay Lord. May pangangailangan ka pala eh.
huwag ka sa tao lalapit. Unahin mo si Lord. Amen? Ang problema sa atin, umiiyak ka na lang kapag naalala mo utang mo. Shh. When was the last time you cry out to God? When was the last time? Yung pangungusap ng Panginoon sa'yo, anak, namimiss na kita. Pag nagtaas ka ng kamay, pumikit ka at nagsimula kang kumanta, umawit ka mula sa spirito mo, makakarating sa presence niya. Bababa siya. Amen? Number 3, to be envied. Kaya kinaiinggitan ka eh. Uy, kapag may nainggit sa'yo, pinagpala ka kasi. Tama? May mga tao nagsasabi sa'yo kung ano-ano. Maingit sila sa'yo eh. Kasi ang presence ng Diyos nasa iyo eh. Pag ang presensya ng Diyos nasa iyo, kainggitan ka eh. Can you say amen? Hallelujah. Tayo pinatitigil na ni Amil dahil time na raw. Number 2, be thankful. Paglapit mo sa presence ni Lord, be thankful. Lord, salamat, buhay pa ako. Amen? Napakarami mga tao kung kailan nasa ospital, tsaka magsasabing, Lord, thank you, Lord. Kung kailan mamamatay na, tsaka kailan ba, anong oras ba service? Nung malakas hindi makaalala. Ako natutuwa Tutuwa ako sa inyo mga kapatid Nakarating kayo Ay, yung mga kapatid po natin may mga anak nakakasamba Amen? Ikaw kaya kalagayan nila? Bet, ikaw ba pag nagkaanak, sasamba ka pa din? Bumili ka na ba ng diaper? Hindi pa? Kakusapin mo. Pag ano ka namang pangalan? Ganda pangalan, di ba? Lucifer, ayaw mo ang pangalang Lucifer? Bright morning star? Morning star pala. It is the attitude of gratitude. Kahit walang-wala ka, magpuri ka. Amen? Kahit magulo isip mo, magpuri ka. Amen? Pakibasa, 1, 2, 3, basa. May password, hindi lalabas ang pera pag walang password. Amen? Kahit may mga kliyente ka, hindi pa dumarating parang wala pa. Pasalamat ka na. Taniman mo ng pasasalamat. Amen? Parating na ang pagpapala mo. Amen? Yung mga nangungutang sa'yo, hindi pa nagbabayad Thank you, Lord. Magbabayad din yan. Yung asawa ko, nagwawalwal, Lord, thank you, Lord. Aayos din yan. May mga pangangailangan ako, hindi pa dumarating. Thank you, Lord, darating din yan. May sakit ako, kailangan ko ng kagalingan. Thank you, Lord, ang Diyos nagpapagaling. Buhay ang Diyos! 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 Enter His gate with thanksgiving. Amen. Be joyful! Be joyful! Rejoice in the Lord always! And again I say, rejoice! Ang pira, nagre-rejoice kapatid, hallelujah, nagre-rejoice, Amen! Pakibasa, 1, 2, 3, fire! Kayong namumuhay ng tama, nararapat niyo siyang purihin. Pasalamatan ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga alpa at mga instrumentong may kwerdas. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tugtugan niyo siya ng buong husay. Hallelujah! Let the Lord be magnified!
trees are all destroyed, and there is neither blossom left nor fruit, though the olive crops all fail, and fields lie barren, and if the flock die in the fields, and the cattle barns are empty. Pakibasa, 1, 2, 3, fire. Yet I will rejoice in the Lord. I will be happy in the God of my salvation. Rejoice! And David danced before the Lord. Hallelujah. Let them shout, 1, 2, 3, fire. Kapatid, tingnan mo nga yung katabi mo kung tahimik pa ngayon. Kulang yan ng vitamins. Sabihin mo sa katabi mo, mag-vitamins ka! Ang kailangan mo, Pepsi! Amen! Ang kailangan mo, passion! Kailangan mo, drive! Kailangan mo ng zeal! Kailangan mo ng energy! Kailangan mo ng excitement! The Lord be magnified! At the count of 3, worship Him. Lift up your voice. 1, 2, 3. Worship. Hallelujah. Lift up your hands to the Lord at the count of 3. Purihin mo si Lord. Huwag mong pababayaan. Mahadlangan ka ng panahon, mahadlangan ka ng katabi mo, mahadlangan ka ng mga iniisip mo, makabalisahan mo. Go to the realm of God. Go to His realm. Umawit ka. Huwag kang tatahimik. Sambahin mo siya. Hallelujah. Ready? 1, 2, 3, fire. Worship. Hallelujah. Bawal ang tahimik sa kanyang presensya. Magpuri ka, sumamba ka. Hallelujah. Sa buhay ko, sing. Buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. sa buhay ko, Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. haha, pasok sa presensya ng Diyos. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, Worship the Lord. basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Hallelujah. Give the Lord a clap offering to the Lord and worship Him. Hallelujah.
worship your name, Father God. Thank you, Lord God. We honor you. Come on, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Hallelujah! Walang katulad mo. Sing! Binago mo ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Sing from your heart. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Yes, Lord. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Tulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Worship your name. We worship your name. Tongues and worship. Tongues and worship. Let it flow like a mighty river. Let it flow. Let it flow. Praise God. Sige po, let's pray for one another. Grab a partner with you. Hallelujah. Pag-pray po natin yung bawat isa po. Sige po, pag-pray po natin. Hanap
ka po ng kapartner. Praise God. Dapat lahat may kapartner. Mas maganda yung ano. Dito po sa likod, meron po dito. Walang kapartner. Si Michael sa likod. Ayun, sa likod. Si Michael. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, Lord. Sa mga kapatid po namin na nasa online, Lord, ang patuloy na pagkilos mo po, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, we continually declare that your name be always be magnified, be exalted, O God. Thank you, Lord. We honor your name, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. We bring back all the glory, all the honor,